Mapapamura ka na lang talaga pag napanood nyo po ang pinagyayaw-yaw ni Diskaya. Proud pa sa mga luxury cars nila. Sana all. Baka naman, nag-ambag-ambag ang taong bayan para mabili nyo yan. Mamayabang nakaraan to. Ngayon, dyan sa Senado, ganun pa rin. Proud pa sa maraming luxury cars nila. 28 na lang. Nakaraan parang nasa 40 yun doon sa interview. 40, 30 o 40 parang ganun. Parang bumaba Ano, nagbawas na? Talaga, ito panoorin natin ang video. At kayo na po bahalang pigilan yung galit nyo. Lalo na sa mga taxpayers dyan. Ito, ang video. Sarap ng buhay mo ah. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, hindi ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Ang tibay ng mga pagmumukha no? Pero, congrats! Yumaman kayo ng ganyan. At huwag niyong kalimutan na ang taong bayan ang naging dahilan dahil sa mga masisipag dyan na nagtatrabaho, mga nagbabayad ng tax. Tapos, ngayon, may proyekto di umano dyan para sa flood control projects. Kayo po yung naging kontraktor at ayan, congrats! Yumaman kayo ng dahil sa pera ng taong bayan. Sana all. Ngayon, ito ang komento ng mga netizen. Diyan, kay Diskaya, dapat mag-asawa yung nandyan. Sabi ni Gemma Abalos, mapapasa na all ka na lang talaga. Ay, ateng, baka pwedeng maglakad ka naman sa squatter area, baka sakali makonsensya ka. Kahit konting dami mong kabayan na lalo pang naghirap. Akalain mo ba naman, napatanong na si Senator Estrada dyan, nasaan ang konsensya mo, madam? Di ba kasi dyan din naman natin nakikita na nakakonsensya na sila o siya sa pinagagawa nila. Di ba? Mukhang proud pa nga na pinagyayaw-yaw kung gaano karami yung luxury cars nila. Sabi ni Evangeline Pareha, easy lang sa kanila, maraming car na galing sa nakaw, walang kahirap-hirap. Sabi ni Sol Serkino, dapat freeze na yan mga luxury car nila, pera ng taong bayan kinurap nila. Sabi ni Alfredo Olarte Jr., grabe ang yaman na galing sa kaban ng bayan. Matindi no? Yung pinaghirapan ng karamihan pero ang sarap buhay ng iilan lang. Nang dahil dito sa wala kung maigpit sanang binantayan ang budget na yan bago permahan, bago aprubahan, hindi lang naman yan sila ang dapat nating sisihin dyan. Kasi hindi makakalusot yan kung walang iba dyan. Hindi natin alam, sabi nila baka politiko. Diba? Paano yung sila na lang madalas, yung kontraktor? May bidding ba talaga nagaganap dyan? Sabi ni Nino Toralba, painumin ng tubig baha. Pag nauhaw ang mga yan, pakiinin ng pagpag, nagutom sa kuluan, madaliin ang hatol sa mga yan. Gaya ng ginawa ni Tore. O Tore, hinahanap ka dito ha. Sana ba kasi si Tore? Mabilis magkaladkad yon. Ay, ito yung mga dapat kinakaladkad. Tore, di ba? Ito yung mga dapat kinakaladkad. Gigigil ka talaga pag ewan ko lang kung mayroon pang sumusuporta dito sa kay Diskaya diyan. Kasi sa kabila po ng mga pagmamayabang nila, pagdating diyan sa Senado, ay wala hindi mo makikita na malinis talaga sila or nakonsensya pa. Dalawa lang naman ang pwede nating makita, pwede sa kanya. Kung malinis talaga sila, na wala talagang anomalya doon sa proyekto. Pero nung nalaman natin na ang dami pala niyang company, madami silang hawak, tapos, di ba, ando na po yung ando na po yung kaduda-duda, tapos may kakilala di umano sa DPWH. Ang tanong dito,
solo ba nila yung pera? Yun ang mga katanungan dyan na mahirap talaga banggitin sa mga ganyang Senate hearing kung mayroon bang politiko, kung sino yung politiko. Habang tumatagal, napapansin nyo, si Marcoleta na ang binabanata nila. May mga iilan dyan na mag-iingay para siraan si Marcoleta. Para naman, malay natin, mapikon si Senator Marcoleta, bibitawan niya yung Blue Ribbon Committee. Huwag naman sana. Sa ngayon kasi, kailangan ng mga naniniwala kay Marcoleta na suportahan din siya. Gaya sa sinabi po ni Rowena Guanzon itong nakaraan, asahan na po natin na marami pong mga magkokomento dyan, maninira dyan, at gawan-gawan ng kasalanan po ito si Senator Marcoleta. Yan yung target talaga nila para hindi magtuloy-tuloy itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta tungkol po dyan sa flood control project. Sana magtagumpay si Senator Marcoleta dyan. At meron talagang malaking magna, ay sabi ng iba, malaking buhaya na mapanagot dyan. Tiwala kayo kay Marcoleta. Alam niya ang ginagawa niya. Magaling na abogado yan. Yung sumita kanina, piling abogado yun ha. Kaya dito na lang, thank you. Bye-bye.